Tawagin man silang mga drug addict, drug pusher, tao po sila. Mahal ng Diyos, sila ang dahilan kung bakit dumating sa mundo. Ang ating Panginoon na nagsabi, hindi ako nagpunta dito para sa malakas, kundi para sa mga may hina at may sakit. Buksan po ninyo ang aming mga napipiping bibig at palayain ninyo ang aming nagsusumamong tinig. Salamat po sa unti-unting pagtatagni-tagni ng mga isip, puso at diwa ng maraming nauuhaw sa katotohanan, katarungan at kapayapaan. Kaming naririto ngayon at sa marami pang tulad naming nakikiisa saan man sila naroon. Dinala po ninyo kami dito sa People Power Monument. Magsasalita po kami. Lalaban po kami sa anumang kasinungalingan at karahasang nagpapalakas at nagpapalaganap ng kultura ng takot at kamatayan. Opo, Panginoon, nailibing na si Marcos sa libingan ng mga bayani, ngunit sumisigaw at patuloy pa din kaming sisigaw. Huwag ibaon sa limot ang kadiliman ng martial law ng Diktador Ferdinand Marcos. Huwag kalimutan, huwag pagtaksilan ang kasaysayan. At dahan-dahan po nating tatapusin ang ating panalangin sa muling pakikinig sa tatlong bagting, at sa bawat bagting, alalahanin natin ang lahat ng biktima ng martial law at lahat ng mga biktima na mga namatay sa nakaraang 5 buwan na araw-araw na pagpatay sa mga naturang drug addict, drug pusher at mga di-tao ng mga salot ng lipunan. Hindi po sila salot. Hindi po sila kung ano-ano. Hindi sila alikabok. Sila'y tao. Mga anak ng Diyos. Makinig po tayo at manahimik. Ako po ay namimiss ko na pong sumigaw. Kaya sisigaw po ako at lahat ng isisigaw ko, susunod po kayo. At dapat mas malakas po ang sigaw nyo kaysa sa akin. Never again! Never again! Never again! Never again! Never again! Never again! To martial law! Never again! Never again! To martial law! Martial law! Never forget! Never forget! Never forget! Never forget! Never forget! Never forget! Martial law! Martial... Reyes, running priest. Para sa ito, umaangal ka kay Marcos, di ba? O, sige. Fides et Ratio. Pangulong Duterte, marami pong nabuhay, nagdusa nung panahon ng batas militar. At kami po ay buhay pa hanggang ngayon. Hindi po kami papayagan na ipilit nyo sa amin ang kasinungalingan ng paglibing sa isang traidor, ng isang diktador sa libingan ng mga bayan. Obviously, appeal to the emotions ka na naman, Reyes. Babanat ka, huhugot ka, kahit saan na lang manggaling, walang basihan sa batas, walang basihan sa logic, walang basihan sa primary sources, at walang basihan sa kasaysayan.
Magpapauso ka lang para tirahin si Marcos. Bakit? Yun lang ang kaya mong pag-isipan magpauso. Pagpalagay na lang natin na totoo yung sinasabi ng mga Idiot Aquino followers. Ngayong 21st century, mayroong tinatawag na criminal justice system. Ito ang sistema ng batas na mag-iimbestiga ang mga tao upang alamin ang katotohanan ng krimen. Isa sa pinakamabisang paraan ng criminal justice system ay yung forensic science, siyensya ng pag-aaral at pag-uungkat ng krimen. Ito yung napapanood natin sa sine na Silence of the Lambs at sa mga palabas sa TV na CSI Miami at NCIS. Sa 1975 at 1981 AI report, nandyan ang mga pangalan ng mga opisyales at sundalo sa military na sinasabing abusado. Pwede natin kunin ang mga video sa YouTube na sinasabing pang-aabuso ng mga military at pulis. Kunin ang litrato ng mga taong ito at hanapin sa records ng Camp Aguinaldo at Camp Crame upang madala sa hustisya. Hindi namin sinasabi na walang human rights abuses victims. Marami, siguro may human rights abuses victims ng martial law. Ang tanong, ang habol ba ng mga human rights victims at mga Idiot Aquino followers ay hustisya or sisi? Uulitin ko, ano ang habol ninyo? Hustisya o sisi? Kung hustisya habol ninyo, nandiyan ang 1975 at 1981 reports ng Amnesty International. Hanapin nyo, kaso nyo, at puntahan ninyo sa Camp Aguinaldo at Camp Crame yung umabus at lumapastangan sa inyo. May mga record sila doon kung sino-sino naka-assign nung panahon na yon. Kung hustisya habol ninyo, nandiyan pa si Fidel Ramos, Juan Ponce Enrile, Estelito Mendoza, si Gringo Honasan nakasama sa class of 1971 ng PMA, si Ping Lacson, yung si What's His First Name Trillanes at yung mga mistan nila at mga kasama sa military at police. Gusto nyo ng hustisya? Puntahan nyo si Eta Rosales at si Chito Gascon ng Commission on Human Rights. Sabihin nyo, sabi ni Flip and Flips, gamitin natin ang forensic science yung mga human rights victims at dalhin sa hustisya ang mga abusadong military at police. Kaso, ayaw nyo ng hustisya. Ayaw ng mga Idiot Aquino followers ng hustisya. Parang yung nangyari kay Ninoy Aquino. Alam natin kung sino nagbantay sa kanya sa Fort Bonifacio. Alam natin na wala siyang ginawa sa Harvard University. Alam natin mayroong security video sa Naya nung binaril si Ninoy. Pero ayaw ng mga Idiot Aquino followers at mga Idiot Aquino mula kay Cory, Noynoy at Chris at mga kapatid at kamag-anak nilang walang ginawa para sa bansa ng hustisya. Ang gusto nila sisi. Sisihin si Marcos. Mas madali yun. Sisihin si Marcos. Yan ang banat ng mga simpleton. Ayaw namin mag-isip. Ayaw namin mag-imbestiga. Ayaw namin ng katotohanan at impormasyon. Ang gusto lang namin, simpleng sisi. Sisihin si Marcos. Ngayon, napatunayan ulit natin na mga Idiot Aquino at mga Idiot Aquino followers nila ay hindi lamang idiots, kundi mga simpleton rin. Ang gusto nila, sisi. Mas simple yun. Ayaw nila ng hustisya para sa mga human rights abuses at para sa santo ng mga dilaw na si Ninoy. Mas madali ang sisi para sa mga simpletons at mga Idiot Aquino followers. Nakalibing na po siya sa Ilocos Norte. Ang laki na po raw ng utang ninyo ng kuryente. Para mabayaran nyo na utang nyo, unplug nyo na at ilagay nyo na sa proper mausoleum ang labi ng inyong ama. Katoliko ako, pinalaki, pinag-aral at tumanda. Alam ko, pagpunta ako sa Vatican, hindi titirahin si Marcos dahil yung mga tao doon nag-iisip, nag-aaral at may pinag-aralan. Ginagamit nila ang pinag-aralan nila para magdesisyon at para alamin at kilalanin kung sino yung tao. Tatawanan mo si Marcos dahil wala kang alam, Reyes, sa faith and reason. Fides et ratio, yung kabobohan mo na appeal to the emotions, yan ang gagamitin mo para utuin ang kapwa mo mga mangmang na walang alam sa batas, na walang alam sa logic, na walang alam sa rationality, na walang alam sa 21st century. Alam mo, Reyes, kahit tumakbo ka sa 7,107 isla ng Pilipinas o tumakbo ka man sa buong mundo, kahit habang buhay mong takbuhin, hindi mo mapapantayan yung ginawa ni Marcos Sa 10 years from now, makakalimutan ka ng Pilipino. Bakit? Dahil wala kang ginawa sa mundo. Tumakbo ka lang, walang economic worth, walang nagawa kung hindi magpapansin sa kapwa idiot, sa kapwa walang pinag-aralan, sa kapwa mo mangmang. Pero si Marcos, 20 years from now, 50 years from now, 100 years from now, siya pa rin ang standard ng leadership. Ang bagay na kailanman ay hindi mo maiintindihan dahil hanggang takbo ka lang. To Aquino and all his idiot supporters, yes, you're all idiots and I can prove it. Mula pa noong 1901, pinag-aaralan nyo si Rizal. Sa sinabi nyo hanggang ngayon, hero. 1983, pinatay si Aquino.
Hanggang ngayon sinasabi nyo hero pa rin. 2 buwan pa lang ang nakakalipas sa SAF-44. Ano hirit nyo, move on. Talagang mangmang kayo. Kayo yung pinatunayang na fucked up Filipino. Yung mga humihirit na sinasabing nasa ibang bansa kami, dapat hindi na kami magsalita. Ang pagmamahal namin sa bansa, hindi galing sa kamangmangan ninyo. Wala naman kayong alam kung di pangalang Aquino. Wala kayong alam sa political theory. Wala kayong alam sa kasaysayan. Wala kayong alam. Kaya lahat kayo idiot Aquino followers, pati si Aquino idiot. Ano sinasabi ng mga Aquino followers? Pinababayaan ng mga Amerikano na mamatay ang mga sundalo nila, kaya okay rin mamatay ang SAF-44. Punta kayo dito, kapakausap ko kayo sa mga Amerikano sundalo, hindi nila pinababayaan ang mga sundalo nila dito. Library of Congress, 150 million items, highest concentration of knowledge in human history. Sasaksak ko sa lalamunan ninyo yung kaalaman ng mundo para maintindihan nyo yung kamangmangan ninyo. Tawagin man silang mga drug addict, drug pusher, tao po sila. Mahal ng Diyos, sila ang dahilan kung bakit dumating sa mundo. Ang ating Panginoon na nagsabi, hindi ako nagpunta dito para sa malakas, kundi para sa mga may hina at may sakit. Buksan po ninyo ang aming mga napipiping bibig at palayain ninyo ang aming nagsusumamong tinig. Salamat po sa unti-unting pagtatagni-tagni ng mga isip, puso at diwa ng maraming nauuhaw sa katotohanan, katarungan at kapayapaan. Kaming naririto ngayon at sa marami pang tulad naming nakikiisa saan man sila naroon. Dinala po ninyo kami dito sa People Power Monument. Magsasalita po kami. Lalaban po kami sa anumang kasinungalingan at karahasang nagpapalakas at nagpapalaganap ng kultura ng takot at kamatayan. Opo, Panginoon, nailibing na si Marcos sa libingan ng mga bayani, ngunit sumisigaw at patuloy pa din kaming sisigaw. Huwag ibaon sa limot ang kadiliman ng martial law. NCIS sa 1975 at 1981 AI report, nandyan ang mga pangalan ng mga opisyales at sundalo sa military na sinasabing abusado. Pwede natin kunin ang mga video sa YouTube na sinasabing pang-aabuso ng mga military at pulis. Kunin ang litrato ng mga taong ito at hanapin sa records ng Camp Aguinaldo at Camp Crame upang madala sa hustisya. Hindi namin sinasabi na walang human rights abuses victims. Marami, siguradong sigurado, may human rights abuses victims ng martial law. Ang tanong, ang habol ba ng mga human rights victims at mga idiot Aquino followers ay hustisya or sisi? Uulitin ko, ano ang habol ninyo? Hustisya o sisi? Kung hustisya habol ninyo, nandiyan ang 1975 at 1981 reports ng Amnesty International. Hanapin nyo, kaso nyo, at puntahan ninyo sa Camp Aguinaldo at Camp Crame yung umabus at lumapastangan sa inyo. May mga record sila doon kung sino-sino naka-assign nung panahon na yon. Kung hustisya habol ninyo, nandiyan pa si Fidel Ramos, Juan Ponce Enrile, Estelito Mendoza, si Gringo Honasan na kasama sa class of 1971 ng PMA, si Ping Lacson, yung si What's His First Name Trillanes at yung mga mistan nila at mga kasama sa military at police. Gusto nyo ng hustisya? Puntahan nyo si Eta Rosales at si Chito Gascon ng Commission on Human Rights. Sabihin nyo, sabi ni Flip and Flips, gamitin natin ang forensic science yung mga human rights victims at dalhin sa hustisya ang mga abusadong military at police. Kaso, ayaw nyo ng hustisya. Ayaw ng mga idiot Aquino followers ng hustisya. Parang yung nangyari kay Ninoy Aquino. Alam natin kung sino nagbantay sa kanya sa Fort Bonifacio. Alam natin na wala siyang ginawa sa Harvard University. Alam natin mayroong security video sa Naya nung binaril si Ninoy. Pero ayaw ng mga idiot Aquino followers at mga idiot Aquino mula kay Cory, Noynoy at Chris at mga kapatid at kamag-anak nilang walang ginawa para sa bansa ng hustisya. Ang gusto nila sisihin si Marcos. Mas madali yun. Sisihin si Marcos. Yan ang banat ng mga simpleton. Ayaw namin mag-isip. Ayaw namin mag-imbestiga.
Ayaw namin ng katotohanan at impormasyon. Ang gusto lang namin, simpleng sisi. Sisihin si Marcos. Ngayon, napatunayan ulit natin na mga Idiot Aquino at mga Idiot Aquino followers nila ay hindi lamang idiots, kundi mga simpleton rin. Ang gusto nila, sisi. Mas simple yun. Ayaw nila ng hustisya para sa mga human rights abuses at para sa santo ng mga dilaw na sininoy. Mas madali ang sisi para sa mga simpletons at mga Idiot Aquino followers. Nakalibing na po siya sa Ilocos Norte. Ang laki na po raw ng utang ninyo ng kuryente. Para mabayaran nyo na utang nyo, unplug nyo na at ilagay nyo na sa proper mausoleum ang labi ng inyong ama. Katoliko ako, pinalaki, pinag-aral at tumanda. Alam ko, pagpunta ako sa Vatican, hindi titirahin si Marcos dahil yung mga tao doon nag-iisip, nag-aaral at may pinag-aralan. Ginagamit nila ang pinag-aralan nila para magdesisyon at para alamin at kilalanin kung sino yung tao. Tatawanan mo si Marcos dahil wala kang alam, Reyes, sa faith and reason. Fides et ratio, yung kabobohan mo na appeal to the emotions, yan ang gagamitin mo para utuin ang kapwa mo mga mangmang na walang alam sa batas, na walang alam sa logic, na walang alam sa rationality, na walang alam sa 21st century. Alam mo, Reyes, kahit tumakbo ka sa 7,107 isla ng Pilipinas o tumakbo ka man sa buong mundo, kahit habang buhay mong takbuhin, hindi mo mapapantayin yung ginawa ni Marcos eh. Sa 10 years from now, makakalimutan ka ng Diktador Ferdinand Marcos. Huwag kalimutan, huwag pagtaksilan ang kasaysayan. At dahan-dahan po nating tatapusin ang ating panalangin sa muling pakikinig sa 3 bagting at sa bawat bagting, alalahanin natin ang lahat ng biktima ng martial law at lahat ng mga biktima na mga namatay sa nakaraang 5 buwan na araw-araw na pagpatay sa mga naturang drug addict, drug pusher at mga di-tao ng mga salot ng lipunan. Hindi po sila salot. Hindi po sila kung ano-ano. Hindi sila alikabok. Sila'y tao. Mga anak ng Diyos. Makinig po tayo at manahimik. Ako po ay namimiss ko na pong sumigaw. Kaya sisigaw po ako at lahat ng isisigaw ko, susunod po kayo. At dapat mas malakas po ang sigaw nyo kaysa sa akin. Never again! Never again! Never again! Never again! Never again! Never again! To martial law! Never again! Never again! To martial law! Martial law! Never forget! Never forget! Never forget! Never forget! Never forget! Never forget! Martial law! Martial Reyes, running priest. Para sa ito, umaangal ka kay Marcos, di ba? O, sige. Fides et ratio. Pangulong Duterte, marami pong nabuhay, nagdusa nung panahon ng batas militar. At kami po ay buhay pa hanggang ngayon. Hindi po kami papayagan na ipilit nyo sa amin ang kasinungalingan ng paglibing sa isang traidor, ng isang diktador sa libingan ng mga bayan. Obviously, appeal to the emotions ka na naman, Reyes. Babanat ka, huhugot ka, kahit saan na lang manggaling, walang basihan sa batas, walang basihan sa logic, walang basihan sa primary sources, at walang basihan sa kasaysayan.
Magpapauso ka lang para tirahin si Marcos. Bakit? Yun lang ang kaya mong pag-isipan magpauso. Pagpalagay na lang natin na totoo yung sinasabi ng mga Idiot Aquino followers. Ngayong 21st century, mayroong tinatawag na criminal justice system. Ito ang sistema ng batas na mag-iimbestiga ang mga tao upang alamin ang katotohanan ng krimen. Isa sa pinakamabisang paraan ng criminal justice system ay yung forensic science, siyensya ng pag-aaral at pag-uungkat ng krimen. Ito yung napapanood natin sa sine na Silence of the Lambs at sa mga palabas sa TV na CSI Miami at